Ngayon, pag-uusapan natin ang isang kapanapanabik na bagong slasher na pelikula na lalabas sa 2024, Getaway. Ang bakasyon ng isang pamilya sa isang liblib na lugar ay nagkaroon ng hindi inaasahang pangyayari nang matuklasan nilang ang isla ay tinitirhan ng mga kanibal. Hintayin din ang U-turn sa kwento na magpapasabog ng iyong isipan. Nagsisimula ang pelikula sa isang nakakatakot na eksena. Makikita natin ang isang lumang baryo kung saan may babaeng may hawak na bata sa kanyang mga bisig. Biglang nagkagulo nang sinimulan siyang atakihin ng mga taga-baryo. Biglang naputol ang eksena. Naiiwan tayong nagtataka kung ano ang nangyari. Lumipas ang 200 taon at ipinakilala tayo sa isang modernong pamilya na nagpaplanong magbakasyon. Ang pamilya ay binubuo ni na Richard, Susan, at ang kanilang 2 anak, sina Jessie at Sam. Pupunta sila sa isang isla para sa isang nakaka-relax na bakasyon. Habang nasa daan, nagbabasa si Susan ng isang artikulo tungkol sa madilim na kasaysayan ng isla. Noong 1824, isang malubhang paglaganap ng trangkaso ang tumama sa isang baryo na tinatawag na Quantum. Ang mga taga-baryo ay na-quarantine ng 9 na buwan, ngunit umabot ito ng 2.5 taon. Nang maubos ang mga supply, nagsimula silang magutom. Dahil sa desperasyon, ang ilan ay nag-resort sa kanibalismo, kahit na ang mga bata ay naging target. Ang nakakatakot na nakaraan na ito ay nagbigay daan sa isang karumal-dumal na tradisyon sa isla. Ang mga ninuno na nakaligtas ay ipinapasa ang kwentong ito, at hanggang ngayon, ang mga taga-baryo ay gumaganap ng isang dula upang muling isadula ang trahedya. Pagkarinig nito, ang pamilya ay hindi mapakali, ngunit nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Sa wakas ay dumating ang pamilya sa isang restaurant. Habang kumakain, napansin nila ang isang mag-asawang nag-aaway ng matindi. Sa gitna ng tensyonadong atmosfera, umorder si Susan ng pagkain, ngunit may kakaiba siyang nararamdaman. Pagkatapos, nang lumabas sina Sam at Jessie, natuklasan nila ang isang patay na kalapati sa kubo. Nang makita ito, nagalit ang kanilang mood. Sa loob, tinanong ng may-ari ng restaurant kung saan sila patungo. Sinabi ni Richard na pupunta sila sa isla para saksihan ang pista. Pagkarinig nito, nag-alala ang may-ari. Binalaan niya sila na mapanganib ang pista at pinayuhan silang huwag pumunta. Gayunpaman, binaliwala ni Richard ang babala. Tiwala na kaya nilang pangalagaan ang kanilang sarili. Habang paalis na sila para sa ferry, naalala ni Richard na naiwan niya ang kanyang patakas sa counter. Nagmadali siyang bumalik para kunin ito habang naghihintay sina Susan at ang mga bata. Pagbalik niya, sumakay silang lahat sa ferry, kung saan sinalubong sila ng mga nakakatakot na tingin ng mga lokal na papunta sa isla. Kabilang sa mga pasahero ay isang lasing na lalaki, si Johan, na tahasang sinabi sa kanila na hindi sila nababagay doon at dapat umalis. Ngunit binaliwala siya ng pamilya, determinado silang mag-enjoy sa kanilang biyahe. Bakit nila binabaliwala ang babala? Masaya ba silang maging patay na karne? Pagdating sa isla, napansin ng pamilya ang mas kakaiba dahil tinitingnan sila ng mga taga-baryo na parang masarap na pagkain. Wala ring mga bata sa baryo. Nalaman nila kalaunan na ito ay dahil ayon sa kaugalian ng baryo, ang mga bata ay pinapatay at kinakain sa panahon ng taggutom. Hinarap sila ng pinuno ng baryo, tinatanong kung bakit sila dumating. Nang ipaliwanag ni Richard na narito sila para sa pista, iginiit ng pinuno na umalis sila agad. Binabalaan silang hindi ito lugar para sa mga turista. Ipinagtanggol ni Richard ang kanilang desisyon, sinasabing nagrenta sila ng bahay mula sa isang lokal na nagngangalang Mats at may karapatan silang manatili. Dumating si Mats at tiniyak sa mga taga-baryo na nirentahan niya ang bahay para sa pista. Gayunpaman, nanatiling nag-aalala ang pinuno at pinaalalahanan si Mats tungkol sa tunay na kalikasan ng pista. Dinala ni Mats ang pamilya sa bahay. Habang maganda ang bahay, may kakaiba kay Mats. Sobrang pala kaibigan siya kay Jessie, na nagdulot ng pagkailang sa lahat. Habang nag-aayos, nagbukas si Susan kay Mats. Ibinunyag niya na ang kanyang ina ay ipinanganak sa islang ito noong 1974. Pagkatapos magpakasal sa kanyang ama, umalis siya sa isla, ngunit gusto ni Susan na bisitahin ang lugar ng kapanganakan ng kanyang ina, kaya narito sila. Ibinahagi ni Mats na dati siyang nakatira kasama ang kanyang ina, na pumanaw 10 taon na ang nakalipas, iniwan siyang mag-isa sa bahay. Ipinakita niya ang pamilya sa kanilang mga silid, ngunit ang kanyang pag-uugali kay Jessie ay lalong nagiging kainahinala. Sa wakas ay umalis si Mats sa bahay, binibigyan ng pamilya ng espasyo, ngunit ang susunod na mangyayari ay mag-iiwan sa iyo ng walang imik. Habang nag-aayos sa bahay, napagtanto nilang walang signal ng telepono, kaya hindi sila makatawag. Kalaunan, nang maligo si Jessie, bigla niyang narinig ang mga kakaibang ingay sa likod ng salamin, na parang may nanunood sa kanya. Nag-aalala, sinuri niya ang salamin ngunit wala siyang nakitang kakaiba. Kinagabihan, habang natutulog ang pamilya, nagising sina Richard at Susan sa mga kakaibang ingay. Sumilip sila sa labas at nakita ang mga taga-baryo na nagtipon sa labas ng kanilang bahay na may dalang sulong.
Walang sabi-sabi, itinapon ng mga taga-baryo ang isang patay na raccoon sa kanilang pintuan at umalis. Ito ay babala na umalis. Litong-lito at nag-aalala, tinatanong ni Richard kung bakit nila ito ginagawa, ngunit nanatiling tahimik ang mga taga-nayon, isang matandang babae sa kanila ang tila nasisiyahan sa kanilang mga ginawa. Kinabukasan sa kusina, nag-usap sina Richard at Jessie, bumulong siya na baka may nanunood sa kanila, ipinaliwanag niya kung paano niya naramdaman na may nanunood habang naliligo siya kahapon, na parang may tao sa likod ng salamin. Pinakalma siya ni Richard, ngunit sinabihan siyang mag-ingat, hindi nila alam, si Mats ay nagmamasid sa bawat galaw nila, naglagay siya ng mga nakatagong kamera sa buong bahay na may control room sa kubo kung saan niya pinapanood ang mga footage ng may pagkahumaling. Walang duda na siya ay isang manyak na mahilig manood ng mga babaeng walang damit. Pagkatapos, hinarap ni Richard si Mats tungkol sa asal ng mga taga-nayon at ang insidente ng patay na raccoon, walang pakialam na ipinaliwanag ni Mats na marahil ay binabalaan sila ng mga taga-nayon na iwasan ang pista dahil hindi malugod ang mga dayuhan na makasaksi nito. Nagpahiwatig siya na dapat umalis ang pamilya ngunit umiiwas sa pagbibigay ng malinaw na sagot, ngayon ay nag-aalala na si Richard, ibinahagi niya ang lahat sa kanyang pamilya. Samantala, sa nayon, nagkagulo, natagpuan ang may-ari ng restoran at ang kanyang asawa na brutal na pinatay, dumating ang isang detective sa isla upang mag-imbestiga, pinaghihinalaan si Johan, isang lokal na lasenggo, bilang salarin. Si Johan, nakilala sa kanyang marahas na ugali, ay kamakailan lamang nawala, tinanong ng detective ang mga taga-nayon, ngunit sinalubong siya ng pagtutol. Hiniling ng matandang babaeng namumuno sa nayon na huwag guluhin ang pista, ngunit tumanggi siya at nagpatuloy. Pagkatapos ay pinutol ng detective ang isang ensayo ng dula at humingi ng mga sagot tungkol kay Johan, sinabi ng matandang babae na hindi nila siya nakita, at umalis ang detective sa nayon. Hindi niya alam, si Johan ay nasa isla pa rin, nagtatago sa tulong ng mga taga-nayon, sina Jessie at Sam ay bumisita sa restoran ng nayon, ngunit ang mga lokal. Ang mga mapanlinlang na tingin ay nagpaparamdam sa kanila ng hindi komportable. Lumala ang sitwasyon nang maghagis si Sam ng mga bagay sa kanila, na pinilit silang tumakas, habang sinusubukan nilang makatakas, lumitaw ang mga nakamaskarang taga-nayon, na nagbabadya ng kanilang nalalapit na kapahamakan. Napansin nila ang isang kabaong na may nakasulat na liar, na tila para sa kanila. Takot na takot, nagmamadali ang magkapatid pabalik sa kanilang bahay, pagbalik sa bahay, lalo pang naging nakakatakot ang mga bagay. Nadiskubre ni Jessie na nawawala ang kanyang mga panloob, pinaghinalaan niya ang kanyang kapatid sa una. Ngunit itinanggi niya ito, sinasabing hindi siya interesado sa ganoong bagay. Naalala ni Jessie ang pakiramdam na may nanunood sa kanya sa banyo at napagtanto na may nagmamasid sa kanya. Nagdrawing siya ng puso sa salamin upang subukan ang kanyang teorya, na ikinatuwa ni Mats mula sa kanyang control room. Si Mats ang may kagagawan nito na mahilig sa mga panloob ni Jessie, nagtipon ng mga taga-nayon para sa isang pulong. Pinamunuan ng matandang babae, nagbigay siya ng nakakatakot na talumpati na nagpapaalala sa kanila ng kanilang mga ninuno na nakaligtas sa salot sa pamamagitan ng pagkain ng tao. Nanghihinayang siya na ang pista ay nawalan ng kabuluhan sa paglipas ng mga taon nang walang pagkain ng laman ng tao. Ngunit sa taong ito, magiging iba, sa mga turista sa kanilang nayon, plano nilang buhayin ang mga lumang paraan, patayin ang mga dayuhan at kainin ang kanilang laman. Bagamat may ilan na nag-aalinlangan, napapaniwala sila ng matandang babae sa pamamagitan ng pagbanggit sa mga sakripisyo ng kanilang mga ninuno. Nagiging madilim at baluktot ang kwento ng bisitahin ni Matt ang matandang babae, ibinunyag niya sa kanya na may detective na dumating sa isla upang imbestigahan ang pagpatay sa mag-asawang may-ari ng restoran. Pinaghihinalaan ng mga taga-nayon na isa sa kanila ang maaaring sangkot. Binalaan ng matandang babae si Matt na ang pag-anyaya ng mga turista sa isla ay isang malaking pagkakamali, hindi dapat pinapayagan ang mga dayuhan na masaksihan ang kanilang sagradong pista. Gayunpaman, dahil narito na ang mga turista, kailangan nilang maglingkod sa kanilang layunin. Inutusan niya si Matt na akitin ng pamilya sa pista upang may alay at makain bilang bahagi ng ritual ng Kerentan. Bago umalis si Matt, binigyan siya ng matandang babae ng isang kahon ng cookies, inutusan siyang ibigay ito sa mga turista at tiyakin na kainin nila ito. Ang mga cookies na ito, aniya, ay mahalaga sa tunay na laro na magaganap sa pista. Pagbalik ng pamilya sa bahay, natuklasan nila ang mga cookies na iniwan sa kanilang mesa sa kusina, hindi gaanong iniisip, nagpasya silang subukan ito sa ibang pagkakataon. Palihim na bumalik si Matt sa bahay upang makita ang pamilya na walang malay dahil sa epekto ng cookies, ngumiti siya sa pananabik, inayos ang kanyang damit at dahan-daang pumasok sa silid ni Jessie. Habang sinisimulan niyang kalasin ang kanyang damit, handang samantalahin ang kanyang kahinaan, biglang nagising si Jessie, na isiniwalat na nagkunwari lamang siyang walang malay. Pumasok ang natitirang pamilya, na nagulat si Matt.
Dito na isiniwalat ang nakakagulat na katotohanan, hindi ito isang ordinaryong pamilya. Sila ay isang grupo ng mga serial killer na sadyang pumunta sa pista upang manghuli ng mga taga-nayon. Si Richard, Susan, Sam, at Jessie ay walang awang inatake si Matt, sinaksak siya ng paulit-ulit hanggang sa siya'y mamatay. Hindi pumunta ang pamilya sa islang ito para mag-enjoy sa tahimik na bakasyon, pumunta sila na may layuning pumatay, alam na walang mag-iimbestiga sa liblib na baryo. May dalang mga kutsilyo at walang kabusugang pagnanasa sa dugo, sinimulan ng pamilya ang pagpatay sa mga taga-baryo, pumasok sila sa pista, nakihalo sa mga tao, habang nagkakagulo. Isa-isa nilang pinatay ang mga taga-baryo sa karumal-dumal at nakakatakot na paraan, puno ng sigaw ang hangin habang ang pista ay naging madugong kaguluhan. Pinanood ng matandang babae ang nagaganap na karahasan, litong-lito at hindi maunawaan ang nangyayari, sinubukan niyang hikayatin ang natitirang mga taga-baryo na lumaban, pero huli na. Ang maingat na pagpaplano at baliw na determinasyon ng pamilya ay nagbigay sa kanila ng kalamangan, sa gitna ng kaguluhan, lumapit sina Sam at Jessie sa istasyon ng lifeguard. Balot ng dugo, nagkunwari silang mga takot na biktima, nang buksan ng lifeguard ang pinto para tulungan sila, niyakap nila ito, para patayin. Ilang sandali pa, ang matandang babae at ang kanyang anak ay umatras sa ligtas na lugar, desperado na may salba ang pista, iginiit niyang pumunta sa bahay ni Matt, determinado na tuparin ang ritual sa pamamagitan ng pagkain ng laman ng mga turista. Nag-aatubili, sumang-ayon ang kanyang anak at sumunod sa kanya, bago ito, lumapit siya sa gwardya at natagpuan itong patay, pinaputok niya ang flare gun sa langit para makalapit ang pulis at matulungan sila. Sa nakakakilabot na twist, nagplano si Richard na akitin ang natitirang mga taga-baryo, nagkunwaring mga biktima, pumasok ang pamilya sa taguan kung saan nagtipon ang mga natitirang taga-baryo. Umiiyak at nagmamakaawa para sa tulong, pinaniwala ang mga taga-baryo na sila'y kakampi, habang abala ang mga taga-baryo, umatake ang pamilya, brutal na pinatay ang lahat sa silid. Ngunit ang matandang babae ay nakatakas kasama ang kanyang anak, kalaunan, na ipaalam din sa detective ang emergency sa isla, hindi nag-aksaya ng oras, nagmadali siyang alamin ang problema. Samantala, ang pamilyang serial killer ay nagtipon ng mga bangkay ng baryo at sinunog ang mga ito hanggang maging abo. Kalaunan, nagtipon ng pamilya, nagtatawanan at nagbibiro na parang walang nangyari, ang kanilang malamig at psychopathic na kalikasan ay kitang-kita. Gayunpaman, naiinis si Richard sa pang-aasar ni Sam at sinaksak siya sa leeg, agad na pinatay, halos hindi nag-react ang natitirang pamilya, binalewala ang insidente. Habang patuloy ang kanilang baluktot na pagsasama, malinaw na ang pamilyang ito ay namumuhay sa karahasan at kaguluhan, at walang makakapigil sa kanila sa pagtupad ng kanilang madilim na hangarin. Habang tumatakbo siya kasama ang kanyang anak, sinabi niya na kailangan nilang pumunta sa bahay ni Matt, sumang-ayon ang kanyang anak, at magkasama silang pumunta doon. Samantala, nakarating ang pamilya sa kubo ni Matt at natagpuan ang kanyang control room, doon nila natuklasan kung paano naniniktik si Matt sa lahat. Nakita nila ang footage ng matandang babae at ng kanyang anak na nagtatago malapit. Para akitin sila palabas, nagpa siya ang pamilya na maglaro ng trick, nang lumapit ang matandang babae, nagkunwari ang isa sa kanila na umiiyak, nag-aakto na parang walang magawa. Ang matandang lalaki, nakakaramdam ng kaba, ay nagpanik at binaril ang tao sa tiyan, lumapit ang matandang babae, handang umatake. Ngunit ibinunyag ng pamilya na si Matt ang pumapatay sa kanila, tumakbo ang matandang lalaki para tingnan ang ibang silid at natagpuan ang bangkay ni Matt. Nang mapagtanto niyang naloko siya, sinubukan niyang umalis, pero inatake siya ni Richard, sa gitna ng sagupaan, binaril ng matandang lalaki si Richard at pinutol pa ang isa sa kanyang mga braso. Gayunpaman, ang labis na pagdurugo ay masyadong malala at bumagsak ang matandang lalaki at namatay. Si Richard, ngayon ay malubhang nasugatan, ay bumalik sa kanyang pamilya na may putol na kamay. Inanunsyo niya na napatay na niya ang lahat maliban sa matandang babae, na magiging madali na lang tapusin. Narinig ito ng matandang babae at, nagulat, napagtanto ang katotohanan, ang pamilya ang tunay na mga mamamatay tao, kumuha siya ng kutsilyo at nagbanta na kakainin ng isa sa kanila, sinasabing ito ang tutupad sa kanyang layunin para sa pista. Ngunit habang siya'y susugod na umatake, dumating ang detective at binaril siya, namatay siya sa lugar, agad na nagkunwaring mga inosenteng biktima ang pamilya. Pinaniwalaan ng detective ang kanilang kwento at sinigurado sa kanila na sila'y ligtas, ngayon, dinala niya sila sa kanyang bangka, iniisip na nailigtas niya sila. Nang dumating ang pulis, natagpuan nila si Johan at inakalang siya ang mamamatay tao, walang pag-aalinlangan, binaril at pinatay nila siya, hindi alam na ang tunay na salarin, ang pamilya, ay nakatakas. Kung nagustuhan mo ang pelikulang ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel.